Bakit nga ba ang cool na mga scooters? Iyan, tignan nyo yung mga scooter na yan. That is 1919. Ganyan ang panahon na naimbento yan. At ang ganda ng pangalan yan. Ang pangalan yan ay Scooter Mota. No? So, yan ang unang scooter na lumabas. At pag tinignan mo, after the war, nagkaroon ng pangangailangan sa mga transport, no? Karamihan ng motor nagsimula sa ganito after the war. Kung ang ibang factory like yung mga Kawasaki, no, Toyota or Suzuki, meron silang mga meron silang participation sa war effort nung panahon ng gera, no? Pero pagkatapos doon ay nung nawalan na sila ng gagawin para sa war effort, kailangan nila mag-imbento ng post-war devices. So ang naisip nila mga either kitchen utensils or transportation. So naisip nila itong mga scooters na maliliit. So, mga pinaka sa Italy, napasama siya sa gera, 'di ba? So, ang unang ginawa nila, ang mga nagsimula diyan ay Vespa at Lambretta. So, ginawa nila itong cool, cute, and fun. Nung una, hindi ito masyadong sumisikat sa mga tao dahil maraming haters ng two wheels noon eh. Dahil nga kala nila masasamang tao, mga hooligans, no? May mga gangs, may mga clubs, nag-aaway-away. Much like today, no? Ganon din naman eh. So, nagkaroon nga ng gang of scooters, ang tawag ay mods. Mods sila, no? So, ibig sabihin pala, kaya pala naging mods ay dahil mahilig sila sa modern classical music, no? Classical modern. Tapos, nung panahon na yun, around 1950s, pagkatapos nga ng gera, dun sa Europe, ganyan ang style, no? Nakikita nyo yan sa mga TV na ang mga kabataan naka-Amerikana na. Yan ang attire nila. So, parang isipin mo yun, parang pinagmamadali ng magulang yung mga bata, no? Para silang small version ng kanilang mga magulang, no? Teenager ka pa lang, naka-Amerikana na, di ba? Di nyo ba napapansin yun? Tapos, nung na-expose sila sa TV and radio, naririnig nila sa Amerika na yan ang mga music, modern classical, rock, no? Tas mga styles. So yan, nagkaroon sila ng movement, parang hinahanap nila yung kanilang kabataan na nawala. So ginawa nila, ayan, nagkaroon ng mods movement sa mga scooters. Tapos make sure lang nila na sana Italian yung scooter like Lambretta and Vespa. Kaya sikat na sikat yung Vespa. So, kaya lang ginagawa nila, wala na, hindi na nila suot-suot yung mga decente nilang damit, kundi naka-parkas, naka-bowling shoes, no, naka loose fittings. Ito naman yung rockers, yung counterpart naman nila. Ito naman mga rockers, mahilig sa rock music, rock and roll. So, ang gamit naman nila is Cafe Racer. Tapos yung Cafe Racer is meant to speed up kasi nagkakarerahan sila from one coffee shop to another coffee shop. Yung Ace Cafe, yung Ace Cafe na sa Britain na sikat na cafe, doon sila nagkakarera from one shop to another shop. Tapos ang hinahanap nilang speed is 100 miles or ton up, tawag nila ton up boys. So 100 miles is 160. Matulin yun. Hindi basta-basta yun, kakayanin, kundi dapat naka 400cc ka. At ang ginagawa nila, china-chop-chop nila yung motor para gumaan. On the other hand naman, ito ng mga mods, ito ng mod culture, ang naman nila ay style, no? Styling, yan. Mahilig sila sa modern jazz. Kaya sila tinawag na mods. Hindi kagaya nung isa rock and roll, no? So, dahil nga mod sila, styling ang gusto nila. Styling culture ang classic ang scooters. Cute and stylish. Kaya ang ginagawa nila, tignan mo, wala raw na, pati mga girls, mga girls, hindi na rin nila sinuot yung dissenting damit, kundi
nag-ano na sila, nagsarili ng style, tapos naka-short hair. Yun daw ang pinaka-definite sa mga girls, naka-short hair. Tapos, pwede ka pala maging mod kahit na wala kang scooter, no? Kaya lang gusto ng mga girls, meron din silang scooter. Kasi yung scooter naman is rideable for girls. No? Ano naman siya, yung pwede sa lalaki, pwede sa babae. Kaya mas gusto ng mga girls na hindi umaangkas kundi may sarili silang scooter. Kaya lang makikita nyo, ang scooter daw, nung time na yun, ayaw daw nila ng scooter na walang design, no? Talagang, so mods, hindi lang modern classic ang mods, kundi mods, upgrade. So, ang uso raw niyan, mga racking system na stainless, ayan, maraming ilaw, sobrang daming ilaw, maraming horns, at maraming side mirror. Kaya yung mga nagtataka sa inyo, bakit may nakikita kayong maraming side mirror, dito nakikita ko sa internet, hindi nyo naintindihan yung history kasi. Kaya maraming gumagawa niyan kasi gusto nilang maging kakaiba. At tawag nga nila dyan, the weirder, the better. Kaya tignan mo, nakikita nyo yung mga kinocustom ko na motor, kagaya nung ginamit ko sa DGR nung nakaraang DGR, di ba? Pinagtatawanan, nawiwirduhan, no? Kasi yun nga ang gusto, kailangan maging kakaiba, kagaya rin nung mga panahon ng mods, no? Kaya the weirder the better, kasi nga hinahanap nga nila yung sarili nila eh. Kasi nung time na yun, pinepuwersa nga silang maging adult eh. Pinagmamadali na silang maging adult, parang gusto nila kagad eh, pag nagkaisip na yung teenager eh, papunta na kagad sa Wall Street, no? So, hindi yun ang ginawa nila. So, on the other hand naman, yung mga rockers, ayun, hindi sila naging vibes nitong tong mods. Kaya nagkaroon ng rockers versus mods hanggang ngayon, 'di ba? Sa mga show natin, may ganun. Kasi yung mga rockers, dahil hanap nila, karera, isipin mo 160 kilometers per hour. Tapos ang gisusut nila, tight jeans, engineer boots, and leather jacket, no? Tapos one day, nagkita raw sila sa isang park sa Britain. Nagkita sa isang park tong dalawang to at nagkainitan, no? May isa lang nagkainitan, isang rocker tsaka isang mod. Tapos nagsimula na raw nagrambula na sila doon. Isang time lang naman yun eh. Tapos yung media, ginatungan yung media. Talagang gusto nilang mag-away tong dalawang grupo na to. Kaya sinisisi nila yung ganyang rockers versus mod sa media. Kasi yung karamihan ng mga tao nga nun, galit sa maski anong nakamotor, no? Maski anong nakamotor, galit sila. Ayan, mods and wreckers. Pero actually, hindi naman talaga ganyan ang lifestyle ng mga tao na yan. Kasi, babata pa nila eh. Tsaka mahilig lang sila sa two wheels. Hindi naman actually sa gulo. Hindi naman sila yung 1%er eh. Yung mga 1%er, yun ang talagang mga wild boys na, di ba? Nagpapatayan, tapos nagdi-deal pa ng drugs. Di ba? Itong mga to, hindi ganun. Talagang lang sila. Nagkainitan lang, pero pinalawig na yung pinalawig. Kasi tignan mo nga naman mga itsura niya, no? Palagay mo mga hardcore na basagulero. Tignan mo nga yung mga scooters, di ba? Pa-cutean nga sila, pa-cute. Cute lang, tapos cool, di ba? Yun ang lifestyle nila. Kaya hanggang ngayon, pagka meron kang Vespa, Lambretta, o maski classic scooters, di ba? Puro pormahan lang ngayon, pormahan, hindi actually pabilisan. Pero although mabibilis yan sila, mabibilis yan kasi una-una mga 2-stroke, sipin mo 2-stroke 175cc o sabihin natin 100cc na lang 2-stroke. Ang bilis nun 100cc 2-stroke. Yung 175 pa kaya, di ba? So ganoon nangyari. It's a lifestyle. It's cool. It's cool to be on scooters, no? Kahit na sabihin mo chill ride ang tawag yan, chill ride, chill tambay, mopeds, ganyan. Tignan mo, moped movement. So, yan ang mundo ng scooters. They're very cute, very stylish. So, yun lang ang mundo ng mga scooters. So, ride safe, brothers. Peace.